Kumusta mga kahadel? Simula ngayong araw, uumpisahan ko ng gumawa ng podcast type na video para sa inyo para kahit gaano ka-hectic ang schedule, meron pa rin tayong araw-araw na update tungkol sa basketball world. Ito ang podcast kung saan hindi kailangan maging pro-analyst para makarelate. Kailangan mo lang mahal mo yung laro. At baka mag-launch din tayo ng podcast sa Spotify. Para kung gusto nyo makinig habang nagda-drive o nagwo-workout, pwede na rin kayo makinig doon. Don't worry mga kahadel, tuloy pa rin yung mga full edited videos natin. Itong podcast style lang, parang quick update lang natin. Para laging on point, laging may kwento at laging may balita. Alam mo, minsan iniisip ko, ang basketball parang buhay din eh. May mga araw na ikaw yung scorer, ikaw yung bida, pero madalas role player ka lang, gagawa ka ng dirty work na hindi napapansin pero kailangan. Speaking of role players, napag-usapan na naman sa basketball world kagabi lang yung performance ng Gilas. And honestly, decent naman ang performance nila, pero dahil Guam lang to, may mga parte pa din na kulang tayo na kapansin-pansin, yung physicality sa ilalim. And yun yung interesting sa kwentuhan natin ngayon. Pero sige, punta na tayo sa main topic natin ngayon, si QMB. Unang game pa lang niya sa Gilas, first 5 agad. At to be honest, hindi na ako nagulat. Bakit? Kasi sa ngayon, he makes more sense as the starter than AJ Edu. Yes, parehong importante sina QMB at Edu para sa future ng Gilas. Pero kung pag-uusapan natin ang immediate impact, lalo na sa simula ng laro, mas kumpleto ang presence ni QMB. Mas physical at mas matibay sa ilalim. May natural feel sa timing ng depensa, blocks, contest, rim protection. May better finishing touch sa paint. At higit sa lahat, hindi siya natatakot sa banggaan. Injury prone kasi talaga si AJ eh. Kaya kung si AJ ay mas kailangan ingatan at i-manage ang minutes, si QMB naman ang mas handang magbigay ng immediate impact ngayon. Kaya nung nakita ko siyang nasa starting lineup, it just made perfect basketball sense. Ganda ng thoughts ni Coach Tim Cone about doon, kung bakit ganon ang rotation. At saka, si QMB ngayon mas fit at mas healthy kumpara kay AJ. Alam naman natin yan, 2 ACL injury ang pinagdaanan ni Edu. Kaya para sa akin, mas tama talaga na off the bench siya. Hindi dahil mahina siya, pero dahil kailangan bantayan ang workload niya. Aminin natin, bawat talon ni AJ may kaba. Yung tipong lagi mong tinitingnan kung okay ba ang bagsak niya. At sana walang masamang mangyari. Good news lang, ngayon may tunay ng options si Coach Tim Cone sa bigs. Hindi na tayo nakadepende sa isang tao lang. May QMB ka na malakas tumakbo, may AJ na controlled ang minutes, at may flexibility si Coach sa kung anong matchup ang kailangan. Kailangan talaga ng Gilas ng energy big. Someone na willing gumawa ng dirty work without demanding touches. Pero real talk, kahit okay yung overall performance niya, kita pa rin natin na kulang pa siya sa banggaan sa international level. Lalo na last night, di ba? Si Ty Wesley, veteran na yan, alam niya paano magnakaw ng pwesto. At dun mo makikita na may mararating si QMB pero may aasikasuhin pa siya physically. And that's normal. Hindi mo naman pwedeng i-fast forward ang experience. Ang mahalaga, yung attitude at effort nandoon. At para sa akin, yun yung pinaka-promising sa kanya. Hindi siya star vibe, pero system player na kayang mag-fit kahit kanino. Kung ma-develop niya yung upper body strength, tapos madagdagan ng konting tiwala sa mid-range o short roll playmaking, ibang klase magiging trajectory ng career niya sa Gilas. Pero as of now, role player na may high motor at sa roster ng Gilas, kailangan yon.